Kakapasok lang, matindi to, breaking news, PBBM ginulat, Dilawan, Leni Robredo na iyak sa natuklasan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Umugong yung balita na si Leni daw ay itatalaga or itinalaga ni Marcos as the Department of Education Chief. Sabi ni Marcos, open siya kahit dilaw yung maging gabinete niya. At itong si Lisa, sinabi niya na mas okay pa si Lisa kasi Lisa never did that. Unlike si Sara Duterte, ginawa niya yung ganito, pang akusa at pang pamumuna sa gobyerno. Sabi niya si Leni Robredo never did that. So, hindi na ako magtataka kung ang ipapalit na Education Secretary, kahit itong si Mike, sabi niya mas okay daw si Leni Robredo dahil mas malapit daw siya sa mga bata at siya ay abogado at kung ano-ano pa, hindi na po malayong mangyari yan. Kasi yan nga naging issue eh. Hindi naman po kasi usapin dito yung sinasabi na kailangan maging DepEd Secretary ka na pwede ka maging DepEd Secretary kasi malapit ka sa mga bata. Hindi naman pwedeng gawing basihan yun. Diba? Ang pagiging DepEd Secretary, hindi lang ganun na malapit ka sa mga bata. Kailangan talaga is marunong ka kung ano ang gagawin mo para sa kinabukasan at edukasyon ng mga bata. Paano ba ang gagawin mo? No? Napapahalagahan yung mga ginagawa ng teachers. Ano ba ang gagawin mo? 'Di ba? Para mapalawak, no, yung kaalaman ng mga kabataan. Hindi lang yun dahil sa mabait ka sa bata. Anong gagawin mo kung mabait ka sa bata? Mabait ka lang sa bata. Pumunta ka sa eskwelahan, hello, hello. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Oh, tapos magsasalita ka, nasa DepEd ka, magsasalita ka. Mabait ako sa mga bata. Mabait ako sa inyo. At habang buhay na magiging mabait ako sa inyo. Ganyan po tayo. Mabait ako. Diyos ko naman, Mariosep. Kailangan talaga is ano ang magagawa mo para mas lalong mapalawak ang edukasyon ng mga bata. No? Mas lalong matutukan mo yung mga public schools, ano ang gagawin mo. 'Di ba? Gaya ng ginawa ni VP Sara, marami siyang nagawa sa DepEd. No? Sa DepEd, marami siyang ginawa. Kasi ang naging problema lang naman dito yung sinasabi. Si VP Sara, o mga Duterte, kumukontra kasi sa administrasyon ganito, na hindi ginawa ni Leni. Eh, ganun din naman si Leni nun eh. Nakaupo si Duterte, banat ng banat kay APRRD. Diba? Halos pareho lang. Diba? Pero ano ang pinagkaiba nila? Nung Vice President si Mami Lenlen at saka si VP Sara. Si VP Sara, alam naman natin, nilagay siya ni PBBM doon sa DepEd, pero ginawa niya ng maayos ang trabaho niya. At maraming teachers ang naapektuhan sa pagre-resign ni VP Sara. Dahil nga maganda naman ang pinapakita ni VP Sara. Na wala namang nachichismis na malapit sa bata si VP Sara, na ganito ganyan. Kasi ang ginawa niya ay papaano niya mapapaunlad ang DepEd. Papaano niya maaasikaso maigi? Ano ang gagawin niya dito para maging maayos ang edukasyon ng mga bata? 'Di ba? Yun dapat eh. Yung marunong kang mag-isip ng ganun, hindi yung mabait ka lang sa bata. At finact-check ng Verifiles. So kahit finact-check ng Verifiles na hindi totoo yan, hindi po malayong mangyari na pwedeng mangyari yan. In fact, naisip ko nga dito eh, kung hindi si Leni Robredo, baka ilagay si Mar Rojas. Yan mga yan ang pwedeng ilagay eh. Yan yung mga yan yung mga posibilidad na pwedeng ilagay niya. Wala na ba kayong choice? O nakita nyo din yan, mabait sa bata. Kasi nagpe-pedicab yan doon sa commercial. Kinuha niya yung pedicab doon sa bata. No, ako na. Tapos siya nagpedicab. Either si Mar Rojas or si Leni Robredo. Kasi si Mar Rojas, nakita naman natin. Ano bang sabi niya nung bumisita siya doon? Sabi ni Marcos, kasama ko yan. Magmula noon, kaibigan natin yan. Ewan ko kung kasama sa session or ano. Pero, hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na yan po ay kapamilya naman ni Lisa Araneta Marcos.
Kasi Marojas, Araneta clan yung mga yan eh, di ba? Di ba nagpaano ng K-12 si Pinoy? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Tanong lang po ito. Si Pinoy ba? Kaya yung ano, di ba, tumagal yung pag-aaral ng mga bata. Di ba? Parang nag-iba, humaba. Baka ito magkaroon ng ano, K to 3,000 na. Lalo tumagal yung pag-aaral ng mga bata, oh. Tagal yung graduate. Maging ganun, no? Nako, ko naman, wala na ba kayong ibang ilalagay? Wala na ba kayong ibang choice na maisip? So it can be Marojas, hindi po posibleng mangyari yon, or itong si Leni Robredo. Hindi naman, I don't know kung kukuha sila sa mga ibang ano dyan, pero yan yung pinakamalapit. Si Castro daw gusto ng iba? Si Franz Castro? Nako, delikado tayo dyan. Pag yung... Naku po! Ano ba nangyayari sa DepEd ngayon? Wala na ba kayo talagang choice? Mariosep naman. Sila na lang ba tao sa mundo? Ano ba? Gusto niyo ba ilagay dyan yung mga galit sa Duterte? Bakit di nyo na lang sabihin ganun? Ang ilagay natin dito yung mga galit sa Duterte. Sus Mariosep, sayang yung mga proyektong ginawa ni BP Sara. At kapag yan ang mga naupo sa DepEd, malamang ko pagtatatanggalin yan. Naku Mariosep. Ano na kahihinatnan ngayon? At bakit naman nagiging dilawan na ngayon ng ano ngayon? Akala ko ba, Diyos ko naman, magiging maayos na at hindi na sila makakapasok sa pintuan nyo. Bakit naman ganoon? Ay naku, sila na yung naghahari ngayon. Parang pinapapasok nyo sila eh. Sila na ba yung kumokontrol ngayon? Ganon ba sila kalakas yung impluensya nila? Diba? Hindi sila mapigilan eh, no? Kahit na alam ng lahat na may nagawa ang mga dilawan na hindi maganda sa mga Marcos, pero niyaka pa rin sila, no? Masyado naman tayo mabait. Masyado naman kayo mabait, Marios. Kung mga tatlong itlog na yan, si either dyan, Franz Castro, I don't think so, na ilalagay nila yan. Kasi alam nila na hindi nila mapagkatiwalaan yan. Although, kasi kumukontra-kontra yung mga yan, kahit nakikita natin may kontra pa rin yung mga yan dito kay Marcos. Kinontra yung gagong Pilipinas him, yung yung minsan yung mga batas na ganyan, kinukontra nila. Kaya I think hindi nila ilalagay yan. So, baka pag nilagay nila yan, wala nang mag-aral. Yun lang, bagamat hindi naman talaga confirm na si Leni Robredo ang new DepEd Secretary, hindi po malayong mangyari yun. Dahil sa mga nakita natin na mga circumstances na may posibilidad talaga na yun ang one of these two ang ilalagay nila, Marojas or Leni Robredo. Yun po, yun lang ang ano natin. Pag pinatos ni Leni Lugaw yan, parang nilunok niya yung laway na dinura niya. Oh, ganun din. Vice versa, ganun din. 'Di ba? Sinabihan niyang magnanakaw. Tapos ngayon, well, that's politics, no? Hindi na nakapagtataka na tatanggapin niya 'yan. Kasi nung panahon nga ni Duterte, kontakin nyo kung ano-ano yung mga pandudustang ginawa kay PBBM, no? Tapos bibigyan nila ng posisyon. Di ba? Sa tingin nyo ba, kung si Leni, no, si Mami Lenlen, ang presidente ngayon, mabigyan kaya ng kahit anong posisyon ng mga Marcos sa gobyerno? Kaya ako naman ang magtatanong, di ba? Ano sa tingin niya mga katunay? Mabigyan kaya ng posisyon sila gaya ng gagawin nila na pagbibigay o ibibigay o nachichismis na pagbibigay ng posisyon sa kanya dito sa administrasyon? Di ba? Ay, nako. Nung ginawang, nung inoferan na maging drug czar ni Tatay Digong si Leni, tinanggap niya eh. Kahit sinabihan siya ng mga kakusa niya na huwag tanggapin dahil baka trap yan o ano, tinanggap pa rin naman niya. Pero hindi siya nagtagal, 18 days lang siya kasi hindi siya mapagkatiwalaan eh. Tanggapin mo ba naman yung pagiging drug czar mo tapos makikipag-usap ka doon sa foreign entities na kinukundina yung drug war ni Duterte? So talagang tanggal ka, di ba? So hindi malayo mangyari yun kay Leni, natatanggapin niya yan. Kasi gano'n naman talaga eh, sanay na sila na kumain ng tae na nailabas na nila, kumain ng suka na isinuka na nila. Si Trililing, speaking of Trililing, pwede rin yun. Actually, tatlo para pagpipiliin na. Naman. Ano ba nangyayari sa DepEd ngayon? Baka... Ay, nako.
Ay, DepEd po ang pinag-uusapan. Edukasyon po yan, wag ho nating paglaruan. Grabe naman kung sino-sino na lang po itatapon nyo dyan. Ko naman, wag naman. Kaganda-ganda na nung unang namumuno sa DepEd, pas papalitan nyo ng kung sino-sino. Ko po, mga kabataan, mga teachers, kinabukasan ng mga kabataan ang pinag-uusapan dyan. No? Hindi po basta-basta dapat na magluklok dyan. Pag-isipan nyo muna ng 10 beses yan kung sino talaga ilalagay nyo dyan. Natin thank you for bringing that up. Trillanes, Marrojas, Leni Robredo, pwede yun. Pwede. Pero most likely it's between the two, si Marrojas at saka si Leni. Mm-hmm. Kasi I don't think tatanggapin ni Trillanes yun, yung education, hindi niya tatanggapin yun. Mabuti naman. Tingnan nyo nga si Trillanes, di ba? Ngayon, idol nung mga bangag, samantalang nun, isinusukan na natin, tas ngayon, pa-interview. De Lima, pwede rin si De Lima. Ayan, pwede rin. De Lima, ano kasi siya eh. Bagong Pilipinas nga. Bago naman, di ba? Kita mo, bago talaga, kita mo, nagkampihan na sila, nagsama-sama na sila, kahit malaki yung ginawa nilang kasalanan, no? Talagang sama-sama tayo. No? Bago na talaga, magbabago na lahat, bati-bati na tayo, tapos awayin natin yung mga taong tumulong sa atin. Sila ang kaaway natin dyan. Yung mga kadikit natin dati, yun ang awayin natin. Hindi siya pwede sa education. Ay, nako naman. Si Leni pwede. Actually, si Leni yung pinakamalapit yan eh. Leni. Kung usaping pamilya, si Marrojas. Pero kung usaping... si Leni, no? Lahat ng school may libre ng lugaw. Mas malapit kay Sara Duterte dahil gusto nilang i-compare ang Sara at saka Leni, si Leni yung kukunin nila kasi para yung transition na most probably, ang malapit yun si Leni. Si De Lima, hindi pwede yun. May scandal yun eh. Ba nakita nyo, napanood nyo ba yun? Scandal ni De Lima? With Junel! Ano ba yun? Sino pa yung mga possible na nasa isip ninyo? Si Ate Aimee? At Ate Aimee? Hindi siguro. Hindi nila ilalagay yun si Aimee. Bakit? Kasi nga kung titignan natin, di ba? Ano nila yan eh? Trojan, kumbaga. Trojan na gusto nilang ipakita na kalaban nila si Aimee hanggang sa huli. Para mananatili si Aimee kay Sara Duterte hanggang sa huli. Para makita kung ano yung pangyayari within the Dutertes. Yun yung nakikita ko dyan. So, hindi nila ilalabas. Ontiveros? Hindi rin. Hindi nila ilalagay yun. Wag yun! Ako naman. Saka baka ayaw ni Ontiveros. Ayan. Ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan. Pero para sa akin, kung sino-sino yung gusto niyo ilagay dyan, mga dilawan, mga ano, sa akin na lang si Robin na lang ilagay niyo dyan eh. Kahit pa paano, no? Parang kay Robin, no? Pwede kasi, si Robin talaga, mahalaga sa kanya edukasyon, mga ganito ng mga kabat. Kasi naramdaman niya na eh. Diba? Siya, ganito, ganyan. Na naramdaman niya ang napaliko ng landas, diba? Na siya, diba? Naligaw siya. Ngayon, alam niya na. At least may a-apply niya dun yun. May karanasan siya sa ganun. No, diba? So, tingin niya makakatunay si Robin, no? Pwede. Kayo, bahala kayo. Sino gusto niyo isipin, makakatunay. Kung sino pwede niya sa DepEd. Ay hindi kailanman magmamaliw. Wow. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw, at bawat laban dahil iisa lamang ang nais natin. Magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. So ano masabi nyo doon? Ako duda ako dito. Ganda na kasi ng DepEd kay BP Sara, sayang. Dito eh. Duda ako dyan na alam mo yun, parang sige lang, dikit ka lang dyan hanggang sa dahil kailangan natin yan, si Sara. Oo. Ikaw ba naman hindi magurgur? Ito naman si ang comment ko naman dito kay Senator Bato. Pag may mga ganito, they are very fast. They're very swift to answer, no? They're very swift to give comment. Basahin natin, sabi niya, I have known Bibi Sara since she was little.
and I have always admired her selfishness and unconditional love for our country. Whatever her reason may be for resigning as DepEd Secretary, I believe that it was well thought of. I believe it was a choice that took into consideration the best interest of our people, as has always been characteristic of her. Of that, I'm sure. I hope she finds peace and comfort in her present situation, whatever future decisions she is going to make to better serve the country. Regardless of functional position, I'm always here to support her. I fully trust her. Alam mo yun? Yung pag ganito, ang bibilis nilang magbigay ng komento. Bakit? Easy. So easy. Parang very showbiz na mga pahayag. Pero pag yung, halimbawa, sinugod yung kingdom, KOJC at nadama yung mga bata, yung mga kababaihan, yung mga katutubo, wala silang pahayag? Kasi dapat kung sige, wag na silang magsalita tungkol doon sa kaso ni Kibuloy. Sana ang tinignan na lang nila dito sa KOJC is yung mga naapekto ang mga inosenteng tao. Yun na lang dapat ang kanilang depensa, 'di ba? Katulad ng ginawa ni Senator Robin. Yung mga kabataan, 'di ba, na naging trauma sa kanila kasi hindi naman talaga tama 'yun eh. 'Di ba? Sana yun na lang yung tinignan. Pero pag yung mga ganito, I trust her, I know, I serve siya, mga showbiz, no? So, okay lang. Doon nag-comment. Mabuti pa nga ito si Chis eh, no? Mabuti pa yung pahayag ni Chis kasi specific. Basahin natin. Although, wala pa rin akong tiwala kay Chis, pero at least mas specific yung kanyang Basahin natin. I respect the decision of, hindi siya showbiz eh, President Duterte and wish her well. I believe her resignation was inevitable from the time her father, PRRD, and her siblings and allies started attacking PBBM and members of the first family. Its inevitability became more pronounced when she was already silent and not expressing her support on certain policy issues such as the West Philippine Sea, the Bagong Pilipinas Hymn, the Kibuloy cases, and attempted arrest. So meron siyang specifics dito. Yung sa West Philippine Sea issue, yung kinondinan niya yung Bagong Pilipinas Hymn, yung Kibuloy case, di ba nagsalita si VP Sara doon. So at least meron kang pinoint out dito na may tendency na ang reason ng kanyang resignation talagang hindi niya gusto yung policy or nangyayari o ginagawa ng administrasyon na ito. Kumbaga parang tinutukoy ni Chis na hindi na makatiis si VP Sara sa mga nangyayari. No? So, siguro, meron ding ganon na senaryo. Diba? May ganong senaryo din na hindi niya na kinakaya yung nangyayari. Lalong-lalo na syempre, pamilya na yung nadadawit sa kanya. Kasi, eto na, gustong huliin si FPRRD, gustong suspindihin si Baste, tapos may isip na dudoon ka pa rin sa administrasyon, nasa gabinete ka pa rin. No? Kung ano-ano din ang ipupukol sa yung salita dun eh. Na, bakit wala ka bang ginagawa? Ganto, ganyan? No? Nadya ka sa gabinete, ganto, yung mga pamilya mo na-affect. Siguro, hindi nang naiisip niya. Ngayon, para matapos na rin yung usapan na yan. Siyempre, kahit pa paano masasaktan si BP Sara doon, pamilya mo na naapektuhan. Parang dito kasi ispinili niya rin yung kapakanan ng pamilya niya. Para hindi na masyadong magkaroon ng hindi magandang kahulugan yung pagsama niya sa gabinete. No? Para matapos na yun. As the Vice President, she has every right to have policy differences with the President. Specific na yun. And I believe that people love and respect her precisely for that. For having and fighting for what she believes in and for her own beliefs. Kumbaga, meron kang sariling isip, meron kang sariling political decision. Natating natin kaya ng video na nagbula kay News PH. At syempre, credits po kay Sir. Ayan, ay nagsasalita. Kayo mga katunay, pabor ba kayo doon sa mga pinakitang mga gusto maging DepEd Secretary, mga pinipili? Sino kayo mga katunay? Sino ang napipisil nyong gusto nyong maging DepEd Secretary, no? Na magiging kapalit ni VP Sara, sayang, no? Na si VP Sara na sana. Pero kayo mga sino ang gusto nyo? Sa lang, para may pag-usapan din tayo. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.